Magandang araw, minamahal na kapatid. Sa sandaling ito, hinihiling kong ihinto mo muna ang lahat at hayaang mapuno ng kapayapaan ang iyong puso. Ikaw ay inimbitahan ng Diyos na pumasok sa isang banal na tagpo, isang sandaling puno ng kanyang presensya, pag-ibig at kapangyarihan. Huwag kang magmadali sapagkat ang panalangin iyong maririnig ay may lakas na nagmumula sa langit. Lakas na kayang magpagaling ng sugat na hindi nakikita, mag-alis ng bigat sa isipan, at magbigay ng bagong pag-asa sa kaluluwang napapagod. Manatili kang kasama namin dahil bawat salitang bibigkasin ay gabay ng Diyos para sa iyong buhay. Kung ang panalangin ito ay umabot sa iyong puso, hayaan mong ito'y dumaloy rin sa iba. Ibahagi mo ito sa mga nangangailangan ng lakas, mag-iwan ng comment bilang pasasalamat at patotoo, at i-like, i-share ang panalangin ito upang mas marami pang puso ang maabot ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, sama-sama tayong lumapit sa Kanya sa panalangin ng may buong pananampalataya at pagpapakumbaba. Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito ng may puso ng paglapit, pag-amin, at pagtitiwala. Lord, salamat po dahil kahit gaano karaming ingay ang mayroon sa mundong ito, naririnig mo pa rin kami, yung maliliit na buntong hininga namin, yung mga panahong hindi na namin alam ang sasabihin, at pati yung mga luha na hindi namin maipaliwanag. Salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi napapagod mahalin kami. Sa araw na ito, Ama, tinataas namin sa iyo ang aming mga puso. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang sa mga panahon na mas pinagkatiwalaan namin ang sarili namin kaysa sa iyo. Sa mga oras na inuna namin ang kagustuhan ng mundo kaysa sa pagsunod sa iyong salita. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil minsan mas madali para sa amin ang tumakbo sa mga bagay na komportable kaysa tumakbo sa iyong presensya. Pero ngayon, Lord, nandito kami, bumabalik, lumalapit, at handang magtiwala muli. Panginoong Jesus, tinatanggap namin ang paalala mo sa Mateo 16 talata 24. Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Lord, sobrang totoo. Mahirap pasanin ang krus. Hindi madali ang mag-surrender. Pero sa oras na ito, Ama, tinatanggap namin ang hamon. Tulungan mo kaming talikuran ang pansamantalang pleasure ng mundo. Turuan mo kaming piliin ka kahit mahirap, kahit masakit, kahit parang walang kasiguraduhan. Lord, ang krus ay simbolo ng hirap, pero simbolo rin ng pag-asa. Simbolo ng pagdurusa, pero simbolo rin ng pag-ibig mo. Kaya Ama, tinatanggap namin ang krus dahil kasama ka sa paglalakbay. At kung kasama ka, hindi kami mag-iisa. Ngayon, Ama, hinihiling namin na alisin mo ang lahat ng crutches sa buhay namin. Lahat ng bagay na pinanghahawakan namin na hindi ikaw. Kahit ang mga bagay na akala namin ay mabuti, pero naging mas mahalaga pa kaysa sa iyo. Alisin mo, Panginoon, ang pagtitiwala namin sa pera, sa sariling talino, sa sariling lakas, sa opinyon ng tao, sa mga bagay na panandalian lang. Tulungan mo kaming makita na walang ibang pwedeng tumupad sa pangangailangan namin kundi ikaw lamang. Sabi mo sa 2 Korinto 12 talata 9, My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Kaya ngayon, Ama, sa aming kahinaan, sa aming pagod, sa aming pagkalito, nagpapalakas kami sa iyo, Ama. Lumalapit kami na walang dalang kayabangan, walang dalang pagpapakitang tao, kundi puro kahinaan.
Dahil alam naming dito mo ipinapakita ang tunay mong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang aming solid rock. Ang lahat ng bagay ay maaring bumagsak. Tao, pera, oportunidad, trabaho, plano. Pero ikaw, Panginoon, kailanman hindi bumibigo. Salamat. Dahil kahit ilang beses kaming sumuko, ikaw hindi sumuko sa amin. Ngayon, Ama, hinahayaan namin ang aming puso na punuin ng papuri, hindi puro kahilingan, hindi puro reklamo, hindi puro lungkot, kundi papuri. Kahit mahirap, kahit may problema, kahit may luha, sapagkat ikaw ay karapat-dapat purihin sa bawat panahon. Itataas namin ang iyong pangalan, Panginoon, gaya ng sinasabi sa awit 145. I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. Lord, narito ang papuri namin. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Walang makakahigit sa iyo. Ang iyong kabutihan ay hindi masukat, ang iyong awa ay walang hanggan, at ang iyong pag-ibig ay hindi kumukupas, Ama. Salamat dahil sa bawat pagsubok, hindi mo kami pinapabayaan. Sa bawat hinagpis, ikaw ang kaaliwan. Sa bawat unos, ikaw ang sandigan. Sa bawat tagumpay, ikaw ang dahilan. Lord, tinataas namin ang aming mga pamilya. Salamat sa proteksyon, sa gabay, sa biyaya, sa pag-iingat. Salamat na kahit hindi namin deserve, binibigyan mo kami ng awa. Sabi mo sa awit 103:8, ang Panginoon ay mahabagin at mapagpatawad, banayad sa galit at sagana sa pag-ibig. Salamat, Lord, dahil araw-araw ramdam namin ang katotohanan ito. Ngayon, Ama, hinihiling namin na bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong hindi mataas, pusong hindi matigas, pusong hindi nakasandal sa sarili, kundi pusong marunong magtiwala, ng lubos sa iyo pusong marunong sumuko, pusong marunong magsabi ng, Lord, hindi ko kaya, pero alam kong kaya mo. Panginoong Jesus, tinatanggap namin ang iyong paanyaya sa Mateo 11. Come to me, all who are weary, and I will give you rest. Panginoon, pagod kami minsan, napupuno ng takot, napupuno ng duda, napupuno ng pressure. Pero ngayon, inilalapag namin lahat ng bigat na yon sa paanan mo. Dalhin mo kami sa tunay na pahinga, yung pahinga na hindi kayang ibigay ng mundo, Lord. Salamat dahil tinuturuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita ang sagot. Salamat dahil pinapaalalahanan mo kami na kahit hindi namin alam ang bukas, hawak mo ang lahat, at dahil hawak mo, kampante kami. Ama, tulungan mo kaming magtiwala na everything will fall into place. Hindi dahil magaling kami, hindi dahil marami kami, hindi dahil may impluwensya kami, kundi dahil ikaw ang Diyos na gumagawa sa likod ng eksena. Ikaw ang Diyos na laging on time. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na may plano. Ikaw ang Diyos na alam kung kailan, paano, at bakit. Turuan mo kaming maghintay. Turuan mo kaming maging tapat. Turuan mo kaming hindi tumakbo sa shortcut. Turuan mo kaming sumunod kahit hindi namin naiintindihan. Turuan mo kaming magpuri habang naghihintay ng sagot. Turuan mo kaming magpuri kahit hindi pumapabor ang sitwasyon. Panginoon, hinihiling namin na protektahan mo ang aming isipan. Alisin mo ang worry, anxiety, negative thoughts, at doubts na umaagaw sa kapayapaan namin. Bigyan mo kami ng sound mind, gaya ng pangako mo sa 2 Timoteo 1:7. Ama, inilalagay namin ang aming pamilya, kalusugan, trabaho,
pangarap, relasyon, at hinaharap sa iyong mga kamay. Ikaw ang Diyos. Hindi kami, ikaw ang may plano. Hindi kami. Ikaw ang may kapangyarihan, hindi kami. At dahil nasa iyo ang lahat, wala kaming dapat ikatakot. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami sinusukuan. Salamat dahil ang pag-ibig mo ay hindi nakabase sa performance namin. Salamat dahil kahit ilang beses kaming nadapa, muli mo kaming itinatayo. At salamat, Lord, dahil habang lumalapit kami sa iyo, unti-unti mong inaayos ang hindi namin kayang ayusin. Ikaw ang Diyos ng restoration, ng second chances, at ng bagong simula. At naniniwala kami na sa presensya mo, walang sayang. Lahat may layunin, lahat may direksyon, lahat may timing. Lord Jesus, sa dulo ng lahat, ikaw lang talaga ang kailangan namin. Kung kasama ka, sapat na. Kung kasama ka, panatag na. Kung kasama ka, hindi kami matitinag. Kung kasama ka, everything will fall into place. At ngayon, Ama, sa pangalan ni Jesus, tinatalaga namin ang araw na ito sa iyo. Gamitin mo kami. Iayos mo ang landas namin. Palakasin mo ang loob namin. Buksan mo ang pinto na ikaw ang nagtakda. Isara mo ang mga pinto na hindi para sa amin. Ibigay mo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, Panginoon. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, salamat dahil ikaw ang unang kumikilos at ikaw ang nagbabantay sa bawat pintuan ng buhay ko. Salamat dahil sa paggising ko pa lang, naririyan na ang awa mo, ang habag mo, at ang proteksyon mo. Sa oras na ito, Ama, hinihiling ko na linisin mo ang aking puso at isipan. Hugasan mo ako mula sa lahat ng kasalanan, mula sa lahat ng maduming naiwan ng kahapon, mula sa lahat ng bagay na hindi mo naayon. Patawarin mo po ako sa times na hindi ako naging aware sa spiritual battle na nangyayari sa paligid ko. Patawarin mo ako kung minsan ay napapabayaan ko ang mga gateways ng buhay ko, ang aking mga mata, aking tainga, at ang atmosphere na hinahayaan kong pumasok sa paligid ko. Panginoon, ngayong araw na ito, idinedeklara ko na ikaw lamang ang may karapatang pumasok sa aking puso at isipan. Ikaw lamang ang nais kong Lord at tagapamuno ng buhay ko. Itinatakwil ko at isinasara ko ang lahat ng pintuan na maaaring ginagamit ng kaaway para makalusot at makapanira. Lord Jesus, ikaw ang ilaw, ikaw ang proteksyon, ikaw ang kalasag. Sabi mo sa iyong salita, ang mata ay ilawan ng katawan. Kaya ngayon, Ama, humihingi ako ng kabanalan at kalinawan. Linisin mo ang aking paningin. Tulungan mo akong iwasan ang mga bagay na nagpapadilim ng aking puso. Ilayo mo ako sa tukso ng pornografiya, sa mga palabas na puro takot at kadiliman, sa mga content na hindi nagpapalapit sa iyo. Lord, gawin mo na ang aking mga mata ay maging daluyan lamang ng liwanag mo. Ganon din, Panginoon, bantayan mo ang aking mga tainga. Huwag mong hayaan na makarinig ako ng musika, salita, o impluwensya na may espiritu ng kadiliman. Bigyan mo ako ng discernment para malaman kung alin ang galing sa iyo at alin ang galing sa kaaway. Huwag mong hayaan na maging normal sa akin ang mga bagay na hindi mo kalooban. Iset mo ang atmosphere ng aking buhay, ng bahay ko, ng lugar ng trabaho, at ng mga taong nakapaligid sa akin.
Hayaan mong ang presensya mo ang palagi kong madala saan man ako magpunta. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita na may people perish for lack of knowledge. Kaya Ama, huwag mo akong hayaang mapabilang doon. Bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan mo ako ng spiritual intelligence. Buksan mo ang aking mga mata para makita ang mga bitag ng kaaway kahit gaano pa niya itago sa anyong harmless. Palakasin mo ang discernment ko para hindi ako malinlang ng mundong ito. Idinedeklara ko rin, Ama, ang salita mo sa Mateo 16:18 na ang gates of hell shall not prevail. Hindi magtatagumpay ang impyerno laban sa buhay ko. Hindi magtatagumpay laban sa aking pamilya. Hindi magtatagumpay laban sa aking mga anak. Hindi magtatagumpay laban sa aking marriage. Hindi magtatagumpay laban sa calling ko. Hindi magtatagumpay laban sa pangarap kong inilagay mo sa puso ko. O Lord, kahit ano pang plano ng kaaway, winawasak ko ito sa pangalan ni Jesus. Lahat ng scheme, lahat ng plot, lahat ng panlilinlang, lahat ng espiritu ng takot, lahat ng espiritu ng depresyon, lahat ng espiritu ng panghihina, winawasak ko ngayon sa pangalan ni Jesus. Walang kapangyarihan ang dyablo sa buhay ko dahil ang dugo ni Kristo ang nasa akin. At ngayon, Ama, buong puso kong ipinahahayag at idinedeklara ang isa sa pinakamakapangyarihang pangako mo. No weapon formed against me shall prosper. Panginoon, anumang armas na ginawa laban sa akin, sa isip ko, sa emosyon ko, sa katawan ko, sa trabaho ko, sa finances ko, sa mga mahal ko sa buhay, hindi ito magtatagumpay, hindi ito uusbong, hindi ito lalago. Hindi ito magtatagumpay dahil ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang aking tagapagtanggol. Kung may mga taong nagsasalita laban sa akin, mga chismis, maling akusasyon, mga masasakit na salita, Ama, sinabi mo na, every tongue that rises against me shall be condemned. Kaya't pinapahinto ko ang lahat ng negative words na binato sa akin. Re-reverse mo ang lahat ng sumpa at gagawin mo itong biyaya. Kung may mga taong balak akong saktan, ikaw ang pipigil. Ikaw ang maglalapit ng tama at maglalayo ng mali. Lord, palitan mo ang anumang negativity sa puso ko. Kung may inggit, palitan mo ng gratitude. Kung may bitterness, palitan mo ng pag-ibig. Kung may galit, palitan mo ng kapayapaan. Kung may pagkalito, bigyan mo ako ng wisdom. Kung may kahinaan, bigyan mo ako ng lakas. Kung may takot, bigyan mo ako ng tapang, sapagkat he who is in me is greater than he who is in the world. At ngayon, Panginoon, hinihiling ko ang gift of discernment. Bigyan mo ako ng mata ng pananampalataya. Bigyan mo ako ng taingang sensitibo sa boses mo. Bigyan mo ako ng pusong marunong sumunod sa iyo kahit mahirap. Gusto kong lumakad na kasama ka, hindi ayon sa aking sarili, kundi ayon sa Espiritu. Tulad ng sabi mo sa 2 Korinto 13:5, hindi kami lumalaban gamit ang sandata ng mundo. Ang sandata namin ay galing sa iyo. May kapangyarihang gumiba ng strongholds, sumira ng deception, at tumanggi sa anumang hindi galing sa iyo. Kaya Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na i-take captive ang bawat thought na hindi nagtataas sa pangalan mo. Turuan mo akong mag-isip ayon sa salita mo, hindi ayon sa takot, hindi ayon sa emosyon, hindi ayon sa lies ng kaaway. Lord, ibuhos mo ang iyong espiritu sa buhay ko ngayong araw. Punuin mo ako ng kapayapaan. Punuin mo ako ng wisdom. Punuin mo ako ng fire to pursue you. Hayaan mong makita ko ang kamay mo sa bawat sitwasyon, kahit sa mahirap, kahit sa hindi ko maintindihan.
Kahit sa mga season na parang tahimik ka, turuan mo akong magtiwala. Turuan mo akong maghintay. Turuan mo akong lumakad ng may pananampalataya at hindi sa paningin. At ngayon, Panginoon, buong puso kong isinusuko ang araw na ito sa iyo. Ikaw ang bahala sa bawat hakbang ko. Lead me, guide me, protect me. Fill me with your Holy Spirit. Buksan mo ang pinto para sa mga oportunidad na galing sa iyo at isara mo ang pinto para sa mga bagay na hindi mo kalooban. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, sa panahong ito, buong kababaang loob akong nananalangin na ingatan ninyo ang aking pamilya mula sa lahat ng uri ng panganib, kapahamakan, tukso, at anumang maaaring magpabagsak sa amin. O Diyos, kayo ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, pag-asa at katatagan. Ibinibigay ko po sa inyo ang aking ama, ina, mga kapatid, asawa, anak, at lahat ng mahal ko sa buhay. Kayo lamang ang tunay na nakakaalam ng kanilang mga pinagdaraanan, mga iniisip, mga kinatatakutan, at mga pangarap. Sa mga oras na hindi ko sila kayang protektahan, kayo po ang aking sandalan. Ipinagkakatiwala ko sa inyong mga kamay ang kanilang kaligtasan. Sa tuwing sila ay aalis ng bahay, sa tuwing gising sila ay papasok sa trabaho, sa eskwela, o haharap sa mundong puno ng hindi inaasahang mga pangyayari. Panginoon, yakapin niyo po ang aking pamilya ng inyong banal na presensya. Huwag ninyo pong hayaang may anumang kasamaan, aksidente, o sakit na dumapo sa kanila. Punuin niyo po ang aming tahanan ng kapayapaan, harmonya, at pag-ibig. Naway maging isang lugar ang aming bahay kung saan malinaw na nararamdaman ang inyong presensya. Isang tahanang hindi pinapasok ng kaguluhan, takot, o pagkakawatak-watak, kundi tahanang puno ng pag-asa, pag-unawa, at walang sawang pagkalinga. Aming Diyos, palakasin niyo po ang aming mga puso upang sa gitna ng mga pagsubok ay hindi kami masiraan ng loob. Ituro niyo sa amin na kumapit sa inyo, lalo na sa mga panahon na naguguluhan kami, kapag may takot, kapag may pag-aalinlangan, at kapag may mga bagay kaming hindi maunawaan. Turuan niyo po kami na magtiwala sa inyo ng buong buo, sapagkat alam namin na sa inyo nagmumula ang tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Lord, hinihiling ko rin pong ilayo ninyo ang aking pamilya sa masasamang impluensya at sa mga taong maaaring magdala sa amin sa kapahamakan. Bigyan niyo kami ng kakayahang makita ang tama at mali, at bigyan niyo kami ng lakas ng loob na piliin ang landas na matuwid kahit minsan ay hindi ito madali. Naway bantayan niyo ang aming isipan at puso laban sa mga tukso, galit, inggit, pagmamataas, o anumang emosyon na maaaring makasira sa amin bilang isang pamilya. Panginoon, ipinapanalangin ko rin ang aming kalusugan. Ang bawat hininga ay biyaya mula sa inyo at ipinagpapasalamat namin ito. Hinihiling ko pong ilayo niyo ang bawat isa sa amin mula sa sakit, pisikal man, emosyonal, o espiritual. Pagalingin niyo po ang anumang sugat sa aming kalooban. Alisin niyo ang pagod na nagpapabigat sa aming isipan at palitan ninyo ito ng kapahingahan at bagong lakas. O Diyos, naway patatagin niyo po ang aming samahan. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, ilumin niyo ang mga ito. Kung may mga tampuhan o lihim na sama ng loob, tulungan niyo kaming patawarin ang isa't isa
at maging bukas ang aming mga puso. Ipaalala niyo sa amin palagi na kami ay magkakaisa, hindi dahil sa kagustuhan lamang, kundi dahil sa pag-ibig at sa biyayang ipinagkaloob niyo sa aming pamilya. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat landas na tatahakin ng aking mga mahal sa buhay. Ipinagdarasal ko ang kanilang mga pangarap. Naway bigyan niyo sila ng karunungan, determinasyon at lakas upang maabot ang mga ito. Ilayo niyo rin sila sa mga pagkaligaw ng landas. Ipagkaloob niyo ang anumang oportunidad na makabubuti sa kanila at isara niyo ang mga pintong hindi naaayon sa inyong kalooban. Hinihiling ko po na maging malinaw ang inyong direksyon sa buhay ng bawat isa. Lord, naway palakasin niyo rin po ang aming pananampalataya. Sa mga panahong natatakot kami, iparamdam na niyo po na kayo ang aming tanggulan. Sa mga panahong kami ay nalulungkot, iparamdam na niyo na kayo ang aming aliw. Sa mga panahong kami ay naguguluhan, ipakita niyo po ang tamang daan. At sa mga panahong kami ay masaya at pinagpapala, ipaalala niyo na kayo ang pinagmulan ng lahat ng yon. Turuan niyo po ang aking pamilya na maging mapagpakumbaba sa tagumpay at matatag sa pagsubok. Huwag niyo pong hayaang masira ang aming pagkatao at pananampalataya dahil lamang sa mga hamon o kaguluhan ng buhay. Gawin niyo kaming matatag na parang puno na kahit anong unos ang dumating ay mananatili pa ring nakatayo dahil ang aming mga ugat ay nakabaon sa inyong pagmamahal at katotohanan. Panginoon, hinihiling ko rin pong balutin niyo ng inyong kapayapaan ang aming mga gabi. Sa bawat pagpikit namin ng aming mga mata, bantayan niyo po ang aming mga panaginip at kaluluwa. Huwag niyo pong hayaang may anumang takot o masasamang panaginip ang magparamdam sa amin. Gawin niyo ang aming pagtulog na tunay na kapahingahan at paggising namin ay may bagong lakas at bagong pag-asa kaming haharap sa panibagong araw. Sa mga oras po na may aalalahanin ng bawat isa sa amin, kabuhayan, bayarin, trabaho, pag-aaral, relasyon o anumang responsibilidad, hinihiling ko po na kayo ang magbigay ng kapanatagan. Bigyan niyo kami ng wisdom para malaman kung ano ang dapat unahin at bigyan niyo kami ng lakas upang harapin ang anumang obligasyong nakaatang sa amin nang walang takot o pag-aalinlangan. Panginoon, kung may dumating mang pagsubok sa aming pamilya, naway hindi ito maging dahilan upang kami ay magkawatak-watak. Sa halip, gamitin niyo po ang mga pagsubok bilang paraan upang mas maging matatag ang aming samahan, mas maging mapagkumbaba kami, mas maging maunawain, at mas lumalim ang aming pananampalataya sa inyo. Ipaalala niyo po sa amin palagi na hindi kailanman ninyo kami pababayaan. Lord, salamat po sa lahat ng inyong ginagawa at patuloy na gagawin para sa aming pamilya. Salamat sa buhay, sa lakas, sa araw-araw na proteksyon, at sa mga pagkakataong kahit hindi namin nakikita, kayo pala ay gumagawa ng paraan upang mailayo kami sa kapahamakan. Salamat sa inyong walang sawang pagmamahal na hindi kumukupas, na hindi nagbabago at hindi nagmamaliw. Sa pagtatapos ng panalangin ito, Panginoon, muli kong iniaalay sa inyo ang aking pamilya. Naway ipagkaloob niyo sa amin ang inyong gabay sa bawat araw, ang inyong proteksyon sa bawat hakbang, at ang inyong payapa at maalab na pag-ibig sa bawat oras. Hinihiling ko pong balutin niyo kami ng inyong banal na dugo at ilayo kami mula sa lahat ng panganib, nakikita man o hindi. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin.
Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, sa mga sandaling hindi ko na kayang idaan sa salita ang bigat ng aking dinadala, Ikaw ang nakaririnig sa mga buntong hininga ko. Sa tuwing ako'y napapaupo sa gilid ng kama dahil sa sobrang kabigatan ng buhay, Ikaw ang nakaaalam ng dahilan. Sa bawat gabi na nagtatago ako sa unan upang hindi marinig ng iba ang aking pag-iyak, Ikaw ang nakakakita. Sa tuwing tinatago ko ang sakit sa likod ng aking mga ngiti, Ikaw ang nakadarama. At sa oras na ito, Ama, inaabot ko sa iyo ang lahat-lahat, mula sa pagod ng katawan, sa pagkabalisa ng isip, hanggang sa pangambang bumabalot sa aking puso. Alam kong kaya mong gawin ang hindi kayang gawin ng tao. Kaya mong buksan ang pinto na ipinikit ng mundo. Kaya mong itaas ako mula sa sitwasyon na hindi ko na makita kung paano pa ako makakaahon. Kaya mong ibalik ang tiwalang nawasak, ang pag-asang nanghina at ang lakas na naubos. At higit sa lahat, kaya mong gumawa ng agarang himala, hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon, sa oras na to, sa mismong sandaling ito. Panginoon, inihaharap ko sa iyo ang aking mga pangangailangan. Kung ako'y may karamdaman, hinihiling ko ang agarang kagalingan. Hipuin mo ang bahagi ng aking katawan na nangangailangan ng iyong makapangyarihang paghilom. Linisin mo ang aking dugo. Ayusin mo ang aking himaymay. Patibayin mo ang aking immune system. At palalakasin mo ang aking buong katawan. Mariin kong dinideklara na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ako'y gagaling. Hindi dahil sa sabi ng doktor o sabi ng iba, kundi dahil Ikaw ang Diyos na nagpabalik ng buhay, nagpagaling ng lumpo, nagpatingin sa bulag, at nagpabangon sa patay. Anong dahilan para hindi mo rin pagalingin ang aking nararamdaman ngayon? Ama, salamat. Tinatanggap ko ang kagalingan. Kung ako'y may pinansyal na problema, Ama, binubuksan ko ang aking kamay. Ikaw ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat, ng tag-init at taglamig, ng ulan at araw, ng bundok at dagat, ng lahat ng pilak at ginto. Ikaw ang nagpapasagana, nagpapalago, nagpapalakas. Dinideklara ko na ito ang panahon na babaha ang mga oportunidad sa aking buhay. Bibigyan mo ako ng trabahong makapagpapabago ng buhay namin, ng kliyenteng magbubukas ng pinto, ng proyektong magbibigay ng tagumpay, ng ideyang magdadala ng kaunlaran. Hindi para sumikat ako, hindi para yumaman ng ako lamang, kundi para mas lalo kitang maparangalan. Panginoon, ipadala mo ang agarang himala sa finances ko. Tinatanggap ko ang probisyon na nanggagaling sa iyo. Kung ako naman ay may pinagdaraanan sa relasyon, Ama, inaangat ko sa iyo ang bawat sugat ng puso ko. Kung may hindi pagkakaunawaan, Ikaw ang magbibigay ng kapayapaan. Kung may pagkukulang, Ikaw ang pupuno. Kung may pagod na, Ikaw ang magpapalakas. Kung may lumayo, Ikaw ang magbabalik. Kung may kailangang bitawan, Ikaw ang magbibigay ng lakas para magpatuloy. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. At kung Ikaw ang nasa gitna, walang bagyong hindi kayang lampasan. Ama, inaangkin ko na darating ang himalang ito. Pagpapagaling ng aking puso at ng aming relasyon. Kung ako'y may dalang takot, pangamba, o mental na labanan, Ikaw ang kapayapaan ko. Ikaw ang katahimikan sa gitna ng unos. Ikaw ang liwanag sa gitna ng napakadilim na kalsada. Hindi ako nag-iisa at hindi ako mawawala.
Hindi ako matatalo sapagkat nasa tabi ko ang Diyos na hindi natutulog. Ama, baguhin mo ang takot ko at gawin mong katapangan. Gawin mong tiwala ang aking pag-aalinlangan. Gawin mong kapayapaan ang aking pagkalito. Dinideklara ko ang himala ng kalinawan ng isip, tibay ng loob, at kapahingahan ng kaluluwa. At sa lahat ng aspeto ng aking buhay, Panginoon, hinahayaan kong gumalaw ka. Baguhin mo ang dapat baguhin, buksan mo ang dapat buksan, isara mo ang dapat isara. Ilayo mo ako sa mga taong hindi para sa ikabubuti ko at dalhin mo ako sa mga taong magbibigay ng pag-asa at suporta. Ama, ikaw ang magdala sa akin sa tamang landas. Landas na may direksyon, layunin, at pagpapala. Panginoon, sa oras na ito, humihingi ako, hindi lang basta ng himala, kundi ng agarang himala. Yung himalang hindi ko inaasahan, yung himalang magpapaluha sa akin, luha ng pasasalamat. Yung himalang magpapatunay sa akin at sa mga nakapaligid sa akin na ikaw ay tunay na Diyos. Yung himalang magpapakita na sa gitna ng lahat ng napagdadaanan ko, may mas malaki kang plano na hindi ko pa nakikita. Ama, tulungan mo akong maniwala kahit mahirap. Bigyan mo ako ng pananalig na hindi gumuguho. Bigyan mo ako ng tapang na tumayo muli kahit ilang beses na akong nadapa. Itanim mo sa puso ko ang katiyakan na may ginagawa ka ngayon para sa ikabubuti ko. Kahit hindi ko pa nakikita, kahit hindi ko pa nararamdaman, kahit parang walang nangyayari. Alam kong kumikilos ka sa likod ng mga bagay na hindi ko naiintindihan. Panginoon, dinideklara ko sa pangalan ni Jesus na hindi ako mapapahiya, hindi ako pababayaan, hindi ako magtatapos sa pagkatalo. Hindi dito matatapos ang kwento ko. Dadalhin mo ako sa tagumpay, dadalhin mo ako sa himala. Ama, sa mga darating na araw, hinihiling ko na lalo mong ipadama sa akin ang mga palatandaan ng iyong presensya. Hayaang maramdaman ko ang iyong mga hakbang kahit hindi ko nakikita at ang iyong mga kamay kahit hindi ko nahahawakan. Bigyan mo ako ng kapayapaang hindi maipaliwanag. Iyong kapayapaang hindi kayang gibain ng problema, ng takot, o ng anumang unos. Bigyan mo ako ng lakas na hindi nagmumula sa aking sariling kakayahan, kundi sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Bigyan mo ako ng pag-asang nananatili kahit pakiramdam ko'y wala na akong nakikita, kahit tila walang pagbabago, at kahit parang nauudlot ang lahat ng inaasam ko. At higit sa lahat, Ama, bigyan mo ako ng pusong marunong magtiwala sa iyo. Puso na nagtitiwala kahit hindi naiintindihan ang nangyayari. Puso na kumakapit kahit pagod na. Puso na naniniwalang may ginagawa kang mabuti sa likod ng lahat. Sa bawat araw na dadaan, Panginoon, hayaan mong makita ko na ang himala ay hindi lamang nasa dulo ng aking paglalakbay. Nasa bawat hakbang na ginagawa mo para sa akin, nasa bawat pintong binubuksan mo, at maging sa mga pintong isinasara mo. At sa araw na makarating ako, sa sagot na matagal ko nang hinihintay, sa araw na makita ko ang himala ng harapan, ako'y luluhod, hindi upang humingi pa, kundi upang magpasalamat ng buong puso. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, sa katahimikan ng umagang ito, kami ay lumalapit sa iyo. Dala ang aming mga puso, aming mga pag-asa, at aming mga kabigatan. Ikaw ang aming sandigan at aming lakas.
Sa'yo namin iniaalay ang araw na ito. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita sa James 5, talata 16, ang panalangin ng taong matuwid ay may kapangyarihang gumawa ng dakilang bagay. Kaya ngayong oras na ito, tinataas namin sa iyo ang aming mga sarili. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, at sa mga pagkakataong napalayo kami sa iyo. Linisin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng karumihan ng aming puso, sa galit, sa inggit, sa pagdududa, sa takot. Palitan mo ito ng kapayapaan, pananampalataya, at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na manalangin ng taos puso. Naway hindi lamang ito maging mga salitang binibigkas, kundi maging panaghoy ng aming mga kaluluwa. Turuan mo kaming maging tapat sa aming mga panalangin, na kapag kami ay lumuhod, buong puso naming hinahanap ang iyong kalooban at hindi lamang ang aming kagustuhan. Tulungan mo rin kaming maging palagian sa pananalangin. Hindi lang kapag may problema, kundi sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon. At higit sa lahat, Panginoon, turuan mo kaming mamuhay ng matuwid, sapagkat sa kabanalan at pagsunod, naroon ang kapangyarihan ng panalangin. Panginoon, sinabi mo rin sa Nehemiah 8 talata 10, ang kagalakan ng Panginoon ang aming kalakasan. Kaya kahit may mga araw na mabigat, kahit may lungkot o pagod, pipiliin naming magalak sa iyo, sapagkat ikaw ang aming lakas. Sa kabila ng mga pagsubok, alam naming hindi mo kami iniiwan. Tulungan mo kaming makita ang iyong kamay sa bawat sitwasyon, sa mga sandaling parang walang kasagutan, sa mga oras na tila walang direksyon. Ipaalala mo sa amin na ikaw ay tapat at may plano. Salamat, Panginoon, sa pangako mo sa Isaiah 40 talata 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad tulad ng agila. O Diyos, kapag kami ay pagod na, itaas mo kami. Kapag kami ay nanghihina, bigyan mo kami ng lakas na galing sa iyo. Naway matutunan naming maghintay sa iyong panahon, sapagkat alam naming sa iyong tamang oras, lahat ay magiging maayos. Suriin mo rin po kami, gaya ng panalangin sa awit 100, 39 talata, 23 hanggang 24. Suriin mo ako, O Diyos, at alamin ang aking puso. Subukin mo ako at alamin ang aking mga iniisip. Panginoon, kung may mga maling motibo o kasalanang itinatago sa aming mga puso, ilantad mo ito sa liwanag ng iyong katotohanan. Tanggalin mo ang anumang hadlang na pumipigil sa amin na makalapit sa iyo. Linisin mo ang aming isip at puso upang kami ay maging dalisay sa iyong paningin. Turuan mo kaming huwag kumapit sa mga bagay na panandalian, sa material na bagay, sa mga ambisyon, o sa mga bagay na lumilipas. Bagkus, tulungan mo kaming mahigpit na kumapit sa mga bagay na walang hanggan, sa iyong salita, sa panalangin, at sa pagmamahal mo. Tulungan mo kaming ilagay ka sa trono ng aming puso. Ikaw ang maging una sa lahat ng aming plano at desisyon. Kung minsan, Panginoon, ang mga prioridad namin ay nagugulo, kaya hinihiling namin, ikaw ang mag-ayos ng aming mga prioridad. Baguhin mo ang aming mga hangarin upang ito'y magdala ng kaluwalhatian sa iyo. Sa araw na ito, Ama, hinihiling namin ang iyong gabay. Sinabi mo sa Proverbs 3 talata 6, sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kaya sa bawat hakbang namin ngayon, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya, sa negosyo, naway makilala ka namin. Pangunahan mo kami, Panginoon. Alisin mo ang mga hadlang na inilalagay ng kaaway sa aming landas.
Protektahan mo kami mula sa kapahamakan at tukso. Bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon. Tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba, handang sumunod sa iyo kahit mahirap, kahit hindi namin lubos na uunawaan. Panginoon, marami kaming hindi alam tungkol sa hinaharap. Ngunit alam naming hawak mo ito, kaya't kahit hindi malinaw kung ano ang darating, may kapayapaan kaming nararamdaman sapagkat alam naming ikaw ang nasa trono. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ang parehong Diyos na tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya tiwala kami, O Diyos, na hindi mo kami pababayaan. Sa oras na ito, dinadalangin ko rin ang bawat pamilya. Panginoon, pagpalain mo ang bawat tahanan. Bigyan mo ng kapayapaan ang mga mag-asawa, ng karunungan ang mga magulang, at ng pag-asa ang mga anak. Sa mga naghahanap ng trabaho, buksan mo ang tamang pintuan. Sa mga may karamdaman, iparanas mo ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Sa mga nalulungkot o nag-iisa, yakapin mo sila ng iyong pag-ibig. Panginoon, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong probisyon. Sinabi mo sa awit 37, talata 25, hindi pinabayaan ng Diyos ang matuwid, ni ang kanyang mga anak ay nanghingi ng tinapay. Kaya sa mga panahong kami ay nangangailangan, ipaalala mo na ikaw ang aming tagapagkaloob. Hindi mo kami kailanman iiwan o pababayaan. Ikaw ang aming Ama na mapagpala at mapagmahal. O banal na Espiritu, hinihiling namin na palalimin mo ang aming uhaw sa salita ng Diyos. Gisingin mo ang aming puso sa pananabik na makasama ka sa panalangin at pagsamba. Ipaalala mo sa amin araw-araw na hindi kami alipin ng takot, kundi mga anak ng Diyos. Tulungan mo kaming lumakad sa pananampalataya at hindi sa takot. Ipaalala mo sa amin na may kapangyarihan sa aming panalangin at may biyaya sa aming kahinaan. Panginoon, sa mga oras na kami ay nadadapa, tulungan mo kaming bumangon. Sa mga oras na kami ay mahina, iparamdam mo ang iyong lakas. Sinabi mo sa 2 Korinto 12 talata 9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya't sa aming kahinaan, ikaw ang aming kalakasan. Sa aming mga luha, naroon ang iyong habag, at sa bawat pagsubok, naroon ang iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong hindi nauubos na pag-ibig. Salamat dahil tinawag mo kaming piniling lahi, banal na bansa, at mga anak ng hari. Kaya't kahit may pinagdadaanan kami, alam naming kami ay pinagpala at paborito mo. Ikaw ang nagbibigay ng tagumpay sa aming mga laban. Ikaw ang nagtuturo sa amin kung paano magpatawad, magmahal, at magpatuloy. Panginoon, habang tinatapos namin ang panalangin ito, inaalay namin sa iyo ang aming buong araw. Ikaw ang manguna sa bawat hakbang, sa bawat salita, sa bawat desisyon. Kung kami ay lumilihis, ibalik mo kami sa tamang daan. Kung kami ay natatakot, paalalahanan mo kaming ikaw ang aming kanlungan. At kung kami ay nagdadalawang isip, patatagin mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming laging alalahanin na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay pansamantala. Ngunit ang iyong kaharian ay walang hanggan. Kaya't Panginoon, turuan mo kaming ituon ang aming puso sa iyo. Ikaw lamang ang aming tunay na yaman, aming tagapagligtas, aming kaligayahan. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng bagong simula. Salamat sa kapayapaan na pumapawi ng takot. Salamat sa pag-asa na hindi nauubos at sa pagmamahal mong hindi nagmamaliw. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin
Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na muli mong ipinagkaloob. Habang ako'y bumabangon, pinapaalala mo sa akin na bawat hininga ay biyaya. Bawat gising ay pagkakataong maranasan muli ang iyong kabutihan. Bago ko harapin ang mundo, nais ko munang manahimik sa iyong presensya upang maramdaman ang kapayapaang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa gitna ng kaguluhan at pagod ng mundo, ikaw lamang, O Diyos, ang aking kapahingahan. Maraming araw na tila ako'y nasa gitna ng labanan, hindi laban ng espada, kundi laban ng pagod, takot, at kawalan ng direksyon. Minsan, parang napakabigat ng lahat. Ngunit sa mga sandaling iyon, tinig mo ang nais kong marinig. Paalalahanan mo ako, Panginoon, na ang laban ay iyo, hindi akin. Ayon sa Hebreo 10 talata 23 hanggang 25. Tinuruan mo kaming hawakan ng mahigpit ang ating pag-asa sapagkat tapat ang Diyos na nangako. Kaya kahit mahirap, tulungan mo akong huwag bibitaw. Palakasin mo ang aking pananampalataya kahit hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Sa oras ng pagkalito, hayaang ang iyong salita ang maging ilaw ng aking mga hakbang. Tapat ka noon, tapat ka ngayon, at magpakailanman. Kung minsan, napapagod din akong maniwala. May sandaling napapaisip ako kung nakikinig ka pa ba. Ngunit salamat, Panginoon, dahil kahit sa oras ng pag-aalinlangan, hindi ka nagbabago. Kapag ako'y umiiyak, ikaw ang umaalo. Kapag nadarapa, ikaw ang bumabangon sa akin. Paalalahanan mo ako na ang pananampalataya ko ay hindi nakabatay sa damdamin, kundi sa iyong katapatan. Tulad ni Bartimeo sa Ebanghelyo ni Lucas, minsan ako'y tila bulag. Hindi ko makita ang direksyon. Ngunit nang marinig niyang si Jesus ay dumaraan, sumigaw siya, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." At dahil sa kanyang pananampalataya, naranasan niya ang kagalingan. Panginoon, ako rin ay sumisigaw sa iyo. Panginoon Jesus, mahabag ka sa akin. Hindi ko man madama minsan ang iyong presensya, alam kong naririto ka, handang makinig at magmahal. Tulungan mo akong huwag manahimik sa gitna ng hirap. Turuan mo akong huwag sumuko kahit tila walang pag-asa. Sa mga luha kong hindi maunawaan ng iba, ikaw ang nakakaintindi. Sa mga takot kong hindi ko masabi, ikaw ang nakakakita. At sa mga laban kong hindi ko alam kung paano matatapos, ikaw ang lumalaban para sa akin. Tulad ni Eliseo at ng kanyang alagad, minsan pakiramdam ko'y napapalibutan ako ng problema. Ngunit gaya ng panalangin ni Eliseo, sinasabi ko rin, Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang katotohanan. Buksan mo ang aking paningin upang makita kong hindi ako nag-iisa, na may hukbo ng mga anghel na lumalaban sa aking tabi, na kahit di ko nakikita, ikaw ay kumikilos sa likod ng lahat. Oo, totoo, Panginoon, may unos at sakit, ngunit higit na totoo ang iyong presensya. Kahit tila talo sa paningin ng mundo, alam kong may panalo na sa iyo. Tulungan mo akong manampalataya kahit walang kasiguruhan. Tulungan mo akong sumandal sa iyo, hindi sa sarili kong lakas. Sabi sa Roma 8 talata 37, sa lahat ng bagay, tayo ay higit pa sa mga nagtagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Salamat, Panginoon. Dahil sa iyong pag-ibig, ako ay hindi lamang nakaligtas, ako ay nagtagumpay. Kahit nadadapa, may pagbangon. Kahit umiiyak, may pag-asa. Dahil sa iyo ako'y higit pa sa mananagumpay. Kaya ngayon, Panginoon,
Isinusuko ko sa iyo ang lahat ng laban ko, ang mga bigat ng puso, ang mga takot, at ang mga planong hindi ko na alam kung tama pa. Tulad ng sinabi mo sa 2 Kronika 20 talata 15. Ang laban ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Kaya't buong puso kong sinasabi, Panginoon, sa iyo ang laban. Ako ay sa iyo. Lumaban ka para sa akin, gaya ng libo-libong beses mong ginawa noon. Sa mga tagumpay na hindi ko namalayan, ikaw ang dahilan. Salamat, Panginoon, dahil gumagawa ka ng daan kahit sa gitna ng disyerto. Gaya ng sabi sa Isayas 43 talata 11, gumagawa ako ng bagong bagay. Ngayon ay umuusbong na. Kahit tila walang pag-asa, gumagawa ka pa rin ng himala. Ginagawa mong ilog ang tigang na lupa at simula ang bawat pagtatapos. Kaya kahit hindi ko pa nakikita, naniniwala ako, may ginagawa ka. Salamat sa iyong kabutihan na hindi nagbabago. Salamat sa bawat laban na nilaban mo para sa akin. May mga tagumpay na nakita ko at may mga tahimik mong ginawa sa likod ng luha ko. Ayon sa Awit 18 talata 2, ang Panginoon ay aking bato, aking kuta, at aking tagapagligtas. Ikaw ang aking sandigan sa gitna ng unos. Dakila ka, Panginoon, tapat at mabuti sa lahat ng panahon. Gaya ng sabi sa Panaghoy 3, talata 22 hanggang 23. Bawat umaga ay bago ang kanyang kahabagan, dakila ang kanyang katapatan. Salamat sa kapayapaang dumarating kahit sa gitna ng bagyo at sa pag-asang hindi nauubos. Ituon mo ang aking mga mata sa iyo, hindi sa problema. Tulungan mo akong mamuhay sa pananampalataya, hindi sa paningin. Gaya ng sabi sa 2 Korinto 5 hanggang 7, namumuhay kami sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Kahit mahirap, huwag akong bibitaw. Punuin mo ako ng iyong Espiritu Santo upang maramdaman ko ang iyong presensya sa bawat hakbang. Kapag ako'y natatakot, paalalahanan mo ako ng Awit 34 talata 4. Hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako. Kapag ako'y nag-aalala, tulungan mo akong ilagak sa iyo ang lahat ng iyon, gaya ng 1 Pedro talata 5 hanggang 7. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Hindi ko kailangang magpanggap na kaya ko ang lahat sapagkat Ikaw lamang ang aking lakas. Sabi mo sa Mateo 11 talata 28 hanggang 29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking papahingahin. Kaya ngayon, lumalapit ako sa iyo. Alisin mo ang bigat sa aking balikat at palitan ng kapayapaan mula sa iyo. Kung ako'y nadadapa, itayo mo ako. Kung ako'y nanghihina, palakasin mo ako. Gawin mo akong tulad ng punong may malalim na ugat sa iyong salita. Hindi natitinag kahit may unos, patuloy na namumunga ng kabutihan. Panginoon, Ikaw ang aking pastol. Wala akong kakulangan. Kahit dumaan ako sa madilim na lambak, hindi ako matatakot sapagkat kasama kita. Ang iyong pamalo at tungkod, ang aking kaaliwan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, pag-ibig at kapayapaan. Ikaw ang aking ilaw sa dilim, kanlungan sa unos, at tagumpay sa bawat laban. Ngayon, Panginoon, buong puso kong ipinapahayag, ang laban ay iyo, hindi akin. Hindi ko kailangang magpanggap na malakas dahil ikaw ang aking kalakasan. Hindi ko kailangang kontrolin ang lahat dahil hawak mo ang lahat. Tinatanggap ko ang kapayapaang galing sa iyo at ang katiyakang hindi ako kailanman nag-iisa. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa akin
Sa ating maikling sandali ng panalangin, naway nadama mo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos habang sabay nating itinataas ang ating sarili sa Kanya. Dalangin ko na sa pagharap mo sa mga hamon at gawain ngayong araw, maranasan mo ang Kanyang patnubay, Kanyang lakas, at Kanyang walang hanggang pagmamahal. Huwag mong kalilimutan, kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Hindi Kanya pinapabayaan. Kung may laman ang iyong puso, pasasalamat man, kahilingan o isang tahimik na paghiling, maaari mo itong i-comment. Sama-sama tayong mananalangin at magtitiwala sa kabutihan ng Panginoon. Walang panalangin maliit sa Kanya, lahat ay Kanyang pinakikinggan. Naway maging tahanan tayo ng pananampalataya dito, isang komunidad na nagtutulungan, nagmamahalan, at sabay-sabay lumalapit sa Diyos. Kung napagpala ka ng panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang spiritual na paglalakbay. Maraming salamat sa iyong oras at dalangin ko ang patuloy na pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Ingat ka lagi at naway maging payapa at mabunga ang iyong araw. Pagpalain ka ng Diyos, pati na ang iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.